Welcome sa Adonis Recap, Aswang Stories. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para marami po tayong makinig sa kwentong ito. Salamat! Disclaimer lang po, ang kwento ito ay hindi po original na sa akin. Ito ay galing sa mga random na tao na naka-experience ng mga kababalaghan sa kanilang buhay. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, habang naghahabi ng abaniko sila Gonzalo, doon niya napagtanto na mas mainam na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang makatulong sa mga nangangailangan at upang malipol ang merong bahid ng kasamaan. Tay, parang ang bilis-bilis ng paghahabi mo ngayon ah. Maaari bang malaman ko anong nagpapasigla sa itay ko? Tanong ni Nognog. Wala naman, Nog. Meron lang ako naiisip na gagawin pagkatapos ng ating trabaho. Siya nga pala, ikaw na ang kumuha ng ating sahod dahil kakausapin ko mamayang hapon si Suplito. Sagot naman ni Gonzalo. Hindi kasi noon nakapasok si Suplito, kaya nais nitong puntahan si Gonzalo sa kanila upang ito ay kausapin. Susunod na lamang si Nognog noon sa bahay ng kanyang tiyuhin matapos niyang makuha ang kanilang sahod. Sa paglipas ng linggo, naging matiwasay naman ang pamumuhay nila Gonzalo. Kahit papaano, may naiipon na sila Gonzalo noon upang makabili ng sarili nilang lupang paggagamitan sa kanilang itatayong negosyo. Isang gabi, habang walang ginagawa si Gonzalo sa kanilang baryo, pinili niyang bumaba ng bayan. Isinama niya noon ang tatlo niyang kaibigan upang magmasid sa paligid. Mga kasama, maglilibot kami nila Sulay sa bayan. Kayo na munang bahala dito sa baryo. Kapag walang gagawin ng iba sa inyo, piliin niyong maghanap ng makakain sa ibang baryo. Mauubos na ang nakaimbak nating karne. Kaya kailangan nyo na muling magtrabaho. Paalala ni Gonzalo sa kanyang mga kasama. Nang marinig ito ng mga kasama ni Gonzalo, agad din naman itong tinupad ang kanyang nais. Nang akmang papaalis na noon si Gonzalo, merong lumapit sa kanyang kauri niya. Ginoong Gonzalo, meron sana akong isasangguni sa inyo. Noong nakaraang gabi kasi, nakasipat kami ng maraming anduduno sa paligid. Malapit ito sa pinamamahayan nyo, kaya labis kaming nag-aalala para sa kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay. Alam mo naman ang mga anduduno, Ginoo, masyadong sakim at hindi natitinag sa mga nilalang na di hamak na mas malakas sa kanila. Wika ng isa sa mga kauri ni Gonzalo. Anduduno? Ano kaya nagtulak sa mga demonyong yan at naligaw sa bayan? Hayaan nyo, ngayon din mismo, uumpisahan namin ang paghahanap sa mga sinasabi nyong anduduno. Sige na, magtrabaho na kayo. Sagot naman ni Gonzalo. Kung hindi ninyo na itatanong, ang anduduno ay isang aswang na kakaiba ang kaanyuan sa mga ordinaryong aswang na alam natin. Kasing taas lamang ito ng batang nasa edad 15 at meron itong kakaibang kaanyuan. Ang braso ng anduduno ay halos sumayad na sa lupa, gawa ng kasing haba ito ng kanyang mismong katawan. Butot balat din ang anduduno at meron itong paang hindi nauunat. Maihahalin tulad mo ang binti ng anduduno sa binti ng aso. Meron itong mahabang mga kuko at kulukulubot ang balat nito. Meron din ang anduduno ng dilang halos sumayad na sa lupa at meron itong matatalas na pangil.
Namumula din ang mga mata ng anduduno na animoy lumuluha dahil sa pag-agos ng kakaibang likido galing sa mga mata nito. Kadalasan sa binibiktima ng mga anduduno ay ang mga batang hindi pa nakakatungtong sa wastong gulang. Tahimik kung umatake ang anduduno na siyang isa sa mga kakayahan nito. Kapag nakahanap ito ng biktima, hindi ito titigil hanggat hindi niya nagagawang kainin ang kanyang pinagmamatsyagan. Nang makababa na sila Gonzalo, pinili nilang magmasid sa bayan. Unang tinungo noon ni Gonzalo ang kanilang pamamahay upang magmasid sa paligid. Di pa naman noon nakakalapit sila Gonzalo. Laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga andudunong gumagapang sa bubong ng kanilang kubo. Biglang kumaripas ng takbo si Gonzalo nang masipat niyang naghahanap nang mapapasukan ang mga andudunong kanyang nasilayan. Ganon din ang ginawa noon ni Sulay nang mapansin nilang tumakbo si Gonzalo. Sa pagtakbo ni Gonzalo, kasabay nito ay ang pagpalit nito ng kanyang anyo upang mas madaling mahabol ang mga anduduno. Dahil sa bilis noon ni Gonzalong tumakbo, agara naman siyang naramdaman ng mga anduduno. Nang masipat ng mga ito na papalapit si Gonzalo, wala silang ibang nagawa kung hindi ang kumaripas din ng takbo. Kahit kumaripas na ng takbo ang mga anduduno, pilit pa rin itong hinahabol ni Gonzalo hanggang sa nakakuha siya ng isa sa mga ito. Agad niya itong hinawakan sa leeg at pinaghahampas sa lupa. Matapos yan, halos hindi na makagalaw ang anduduno dahil sa ginawa ni Gonzalo. Anong pakay niyo sa pamilya ko? Ha? Tanong ni Gonzalo. Sa pagtanong niya sa isa sa mga anduduno, doon niya nasipat ang pagkatakot nito sa kanyang kaanyuan. Animoy nais na noong makalayo ng anduduno kay Gonzalo, gawa ng nakakaramdam ito ng labis na panganib. Parang isang insekto ang andudunong yon na nahuli sa sapot ng isang gagamba. Dahil sa walang abilidad ang mga andudunong makapagsalita kapag nasa ganoong anyo sila, hindi na ito hinayaan pa ni Gonzalo na makabalik sa normal niyang kaanyuan. Nang nagpupumilit pa rin itong kumawala sa kanyang pagkakahawak, walang sabi-sabi, itinarak ni Gonzalo ang matatalas niyang mga kuko sa dibdib ng anduduno. Pagkatagos nito sa dibdib ng nilalang, tanging paghagulgol na lamang ng malalim ang nagawa nito. Agaran din itong nawala ng buhay dahil sa ginawang brutal na pagpatay ni Gonzalo. Sila Sulay naman noong mga oras na yon, abalang-abala sa paghahabol sa mga andudunong nagmamasid sa paligid. Nag-aangil na kasi ang mga andudunong yon at ramdam na nila ang galit ng mga ito sa pagpatay ni Gonzalo ng isa nilang kauri. Matapos ang mga pangyayaring yon, napagpasyahan nila Gonzalo na manatili na muna sa kanilang tahanan. Pinili nilang manatili doon upang maghintay sa kung anumang susunod na gagawin na hakbang ng mga andudunong nagmamasid sa paligid. Alam ni Gonzalong hindi aatake ang mga andudunong yon, gawa ng naroon pa silang apat. Sa paglipas ng oras, hindi na muli pang nagtangka ang mga anduduno na salakayin ang tirahan nila Gonzalo. Halos buong magdamag nananatiling nagbabantay sila Gonzalo sa kanilang tahanan. Pagputok ng bukang liwayway, hindi na muna pinili ni Gonzalo na tumungo sa kanilang tahanan. Bagkus ay tumungo si Gonzalo sa pamamahay ni Pio Carpio upang humingi ng payo laban sa mga anduduno na gumagambala sa kanilang pamilya. Alam kasi noon ni Gonzalo na kahit anong gawin niyang pagbabantay, mananatili at mananatili ang mga anduduno
upang biktimahin ang kanyang pamilya. Alam niya sa kanyang sariling walang aral siyang nalalaman na maaaring gamitin niya upang labanan ang mga pagsalakay ng mga anduduno habang siya ay wala sa kanilang tahanan. Hindi naman pwedeng buong gabing magbantay doon si Gonzalo sa kadahilanang marami-rami din siyang tatrabahuhin sa kanilang baryo. Hindi din pwedeng mag-utos siya sa mga tauhan niya dahil sa ayaw niyang mapahamak ang isa sa mga ito para lamang sa kanyang pansariling kapakanan. Dahil sa medyo may kalayuan ang pamamahay noon ni Pio Carpio, matindi ang naging sakripisyo ni Gonzalo, mapuntahan lamang ang pamamahay nito. Tirik na tirik man noon ang araw, hindi ito alintana ni Gonzalo. Di rin niya noon nagawang kumain sa kadahilanang mas pinili niyang maagang tunguhin ito kesa sa hapon. Mabagsik kasi ang mga anduduno tuwing hapon at kaya na nitong sumalakay sa kanilang biktima kung kanilang gugustuhin. Sa pagsapit ng alas 9 ng umaga, matagumpay namang narating ni Gonzalo ang pamamahay ni Pio Carpio. Hindi na niya pinasama noon sila Sulay, gawa ng magpapahinga rin ito noong umaga. Pagdating ni Gonzalo sa pamamahay ni Pio Carpio, nadatnan niya itong nagtatanim sa kanyang mga halaman. Magandang umaga ho, Pio Carpio. Bungad na wika ni Gonzalo. Oh, Gonzalo, napadalaw ka. Magandang umaga din sa iyo, iho. Pumasok ka muna sa bahay at nang ikay makapag-almusal. Alam kong hindi ka pa kumakain dahil sa umaga ka dito dumating. Wika naman ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito kay Gonzalo ay ang pag-akbay ng ermitanyo sa kanyang balikat. Hinayaan na lamang ito ni Gonzalong gawin ang nais niya, gawa ng parang matalik na sila nitong magkaibigan. Pangalawang beses pa nga lang sila noong nagkita ni Pio Carpio, pero ang turing nito kay Gonzalo ay matagal na silang magkakilala. Sa pagpasok nila Gonzalo sa pamamahay ni Pio Carpio, pinili niya munang makapag-almusal silang dalawa bago niya sabihin ang kanyang pakay. Naging masarap noon ang almusal nilang dalawa dahil sa masarap na pagkaing inihanda ni Pio Carpio. Dahil sa natatanging abilidad noon ni Gonzalo, kung kaya't nakaya niyang kumain ng inihanda nito. Matapos nilang makapag-almusal, doon na isinalaysay ni Gonzalo ang kanyang pakay kay Pio Carpio. Pasensya ka na, Pio Carpio, kung napadalaw ako ng maaga. Meron sana akong nais na marinig na payo mula sa inyo. Itong nagdaang gabi lang, Pio Carpio, merong grupo ng mga aswangan sumalakay sa aming bahay. Meron itong pakay sa anak ko, kaya wala akong nagawa kagabi kung hindi ang bantayan ng aming pamamahay. Anduduno ang angka ng aswang na yon, Pio Carpio. Alam kong hindi ito titigil sa panggagambala sa aming tahanan kahit ako'y isang gabunan. Alam ko ang mga ugali ng mga ito dahil sa ilang beses na akong nakasagupa ng mga anduduno. Kaya naman, Mang Carpio, kailangan ko ang tulong mo sa kinakaharap ng pamilya ko ngayon. Hindi pa nila ito alam at labis akong natatakot para sa kanilang kaligtasan. Marami na akong pumanaw na mga kasama at marami na akong sakit na dinanas sa pagkawala nila. Ayokong dumating sa punto, Pio Carpio, na maging ang aking sariling pamilya ay hindi ko magawang ipagtanggol. Dagdag pa ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, pinili nitong huwag na munang sumagot sa kanyang sinabi. Agad din naman itong tumayo matapos niyang makapagsalita upang tunguhin ang kanyang silid. Nang makabalik na itong si Pio Carpio, bigla itong lumapit sa kinaroroonan ni Gonzalo. Ibuka mo ang iyong palad, Gonzalo. Utos ng matanda. Agad namang ibinuka ni Gonzalo ang kanyang mga palad upang tugunin ang sinabi ng ermitanyo. Pagbuka ng kanyang mga palad,
Inihulog ni Pio Carpio ang isang batong hugis itlog. Gulat na gulat noon si Gonzalo, gawa ng ang pakiramdam niya sa batong yon ay sobrang gaan. Halos hindi niya maramdaman ang bigat nito na siyang labis niyang ipinagtaka. Napakalamig din ang batong yon na para bang kinuha ito ng ermitanyo sa isang nagyeyelong lupain. Kilala ang batong yan sa tawag na batong itlog. Isang itlog yan ng butike na nagtaglay ng kakaibang kakayahan galing sa basbas ng kalikasan. Ibigay mo sa asawa mo ang batong yan, Gonzalo, upang masigurado mo ang kaligtasan ng iyong pamilya. Hindi ko yan ibinigay sa iyo dahil ito ay iyong pangangailangan. Binigay ko yan sa iyo dahil ikaw ang tinatawag ng mutyang yan upang kanyang maging tagapangalaga. Ibilin mo sa iyong asawa na ingatan ng lubos ang mutya. Wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay ng ermitanyo ng kapiraso ng papel na punong-puno ng mga dasal. Ayon sa ermitanyo, na kailangang dasalan ang mutya na ibinigay niya sa unang Biyernes ng linggo. Susunod na dasal para sa mutya ay sa araw ng pahinga at uulitin ito sa mga susunod pang linggo. Buhay na kasi ang mutya ng itlog ng butiki at pakakainin mo na lang to ng mga tamang dasal para dito. Kaya yon ang ibinigay sa kanya ng ermitanyo, gawa ng malakas ang proteksyon ng batong itlog para sa kaligtasan ng isang pamilya. Kahit isa lamang ang nagmamay-ari nito, makakaya ng mutyang yon ang gabayan ng lahat ng mahal sa buhay nang nangangalaga sa kanya upang hindi ito mapahamak. Swerte din sa negosyo ang batong itlog at walang katapusan ang sirkulo ng pangkaligtasan nito sa pamilyang nagtataglay sa kanya. Dagdag pa ng ermitanyo na isang engkantada ang gabay ng batong itlog na ibinigay niya kay Gonzalo. Kailangan lamang itong ingatan ni Gonzalo at hindi ipagsawalang bahala upang hindi ito lisanin ng gabay ng mutya. Matapos itong maibigay ng ermitanyo kay Gonzalo, maingat niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Ipinagpatuloy na din nila noon ang kanilang pag-uusap upang malaman ni Pio Carpio ang mga nagaganap sa kanilang lugar. Maging kampante ka na, Gonzalo. Hindi na magagalaw ng mga antuduno ang pamilya mo. Kung may kailangan ka, huwag kang magdalawang isip na lumapit sa akin. Bukas ang pamamahay ko para sa iyo, Gonzalo. Wika ng ermitanyo. Maraming salamat ho, Pio Carpio. O siya, mauna na ho ako't batid kong marami ka pang gagawin. Huwag ho kayong mag-alala, Pio Carpio. Balang araw maibabalik ko rin ang kabutihang ipinapakita ninyo sa akin. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtayo nito sa kanyang kinauupuan upang umalis na sa pamamahay ng ermitanyo. Masaya noong tinahak ni Gonzalo ang daan patungo sa kanilang tahanan dahil sa ibinigay sa kanya ni Pio Carpio. Pagdating niya sa kanilang bahay, kinausap niya ng maigi ang kanyang asawa tungkol sa mutyang kanyang ibibigay. Agara namang naintindihan ng asawa ni Gonzalo ang nais niyang gawin ito sa batong itlog na ibinigay niya. Sa pagsapit ng hapon, naghintay si Gonzalo sa pagdating ng kanyang anak at ng kanyang kaibigan. Ang ginawa noon nila Suplito ay ang mag-usap tungkol sa kanilang gagawin sa nalalapit na pista. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw, pinili ni Gonzalo magmasid sa kanilang tahanan bago siya tumungo sa kanilang baryo. Pagdating nila Sulay sa kanilang bahay, nadatnan nilang nagmamasid si Gonzalo sa talahibang di kalayuan sa kanilang tahanan. Ginoong Gonzalo, ano hong ginagawa niyo dyan? Tanong ni Mirno.
Nagbabantay sa mga anduduno, Mirno. Maghintay na muna kayo dito at sisiguraduhin ko lamang na maayos ang kalagayan ng pamilya ko bago ko sila lisanin. Sagot naman ni Gonzalo. Pagtungtong noon ng 10:00 ng gabi, meron na ngang nakikita sila Gonzalo na mga andudunong nasa paligid. Wala siyang balak habulin ang mga ito. Gawa ng nais niyang malaman ang bisa ng batong itlog na bigay sa kanya ng albularyo. Sa paglapit ng anduduno sa pamamahay nila Gonzalo, gulat na gulat siya gawa ng hindi nagagawang lumapit ng mga ito sa bakod ng kanilang tahanan. Naglilibot lamang ito paikot at nakatakip ang mga kamay nito sa kanilang mga mata na tila ba merong nakakasilaw na bagay sa tahanan nila Gonzalo. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napangiti lamang noon si Gonzalo ng kanyang napagtanto na buhay ang mutyang ibinigay ni Pio Carpio. Dahil sa mga kaganapang yon, pinili nilang habulin ang mga anduduno bago sila tumungo sa baryo. Sa pagsipat ng mga anduduno sa grupo ni Gonzalo, agaran din naman itong nagpulasan papalayo sa kanilang kinaroroonan. May mga mangilan-ngilang napaslang noon si Gonzalo bago tuluyang nakalayo ang mga anduduno sa kanilang tahanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili na nila Gonzalong tumungo sa baryo upang tingnan ang mga kaganapan doon. Tuluyan ang napanatag noon si Gonzalo sa mga anduduno dahil sa hindi na nagawa ng mga ito ang gumapang sa bubong ng kanilang tahanan. Pagdating nila Gonzalo sa baryo, doon nila napag-isipan ang gagawin nilang plano sa paglipol ng mga anduduno. Maaring hindi na nito magagalaw ang pamilya ni Gonzalo, pero ang mga ordinaryong taong walang alam sa hiwaga ng mundo ay maaaring nasa panganib sa pagsalakay ng mga anduduno. Ang ginawa noon nila Gonzalo, bumuo sila ng pangkat, nalilipol at susukol sa mga andudunong kumakalat. Sa paglipas ng gabing yon, naging handa na sila Gonzalo sa pagsalakay sa baryo.